Sa pamamagitan ng dokumentaryong ito, layunin naming bigyang liwanag ang mahahalagang usapin ng pandaigdigang mamamayan at pagbabago ng klima sa pamamagitan ng mga tinig at kwento na bumubuo sa ating sama-samang mundo. Simulan natin ang paglalakbay na ito sa mga tinig mula sa lungsod, mga taong araw-araw na hinaharap ang epekto ng pagbabago ng klima habang patuloy na nagsusumikap para sa kanilang kabuhayan. So, kumusta naman po yung araw nyo ngayon, sir? Nung sa araw, okay din po kasi maayos naman yung hanap buhay namin kahit medyo mainit. Pero okay lang. Sapat naman yung hanap buhay. Pero mainit nga lang talaga. Mga magkano po yung na-collect sa isang araw? Hindi naman po, para-parehas. Minsan din, kumikita ng labas sa boundary kasi ang boundary namin is 250. Labas malinis na lahat. Ang take home namin, minsan mga 500, 700. Pag siniswerte-swerte, 1,000, gano'n. Ang daily income ng isang tricycle driver. So, mga magkano po siya pag tinotal natin ng isang month? Monthly? Apo. Kasi ang monthly namin is 26 days. Kasi mayroong coding 4. O, i-times mo na lang sa 700. 26 times 7. O, ganun lang. Mga anong oras po kayo hindi po ba kayo naiinitan pag ganitong tirik? Mainit po, mainit. Ang pakiramdam mainit. Pero sa amin kasi mga sanay na kami sa init, kaya baliwala na sa amin. Pero mainit pa rin sa pakiramdam. So, sa tingin niyo po ba, normal pa ba ito yung ganitong init? Para sa amin hindi na kasi dati 'di ba yung init na medyo mahangin-hangin, pero ngayon tagos talaga hanggang buto ang init ng araw natin ngayon eh. So, bumababa po ba yung kita niyo pag kunwari ganito katirik yung araw or kaya pag malakas po yung ulan, ganyan, bumababa po ba yun? Opo. Kasi 'di ba karamihan din kasi sa mga tao ngayon kapag sobrang init or maulan, yung iba din na lumalabas or either na may sasakyan sila, nagagamit na lang sila ng 4 wheels nila, hindi na sila magko-commute. Sa bawat biyahe, hindi lamang hanap buhay ang dala ng mga driver, kundi kwento ng pakikibaka sa gitna ng hamon ng kalikasan. Ang kanilang lakas at tiyaga ay nagsisilbing patunay ng kanilang mahalagang papel sa pag-uugnay ng mga komunidad sa kabila ng matinding init at maalinsangang daan. Subalit hindi lamang mga driver ang nakakaranas ng mga bigat ng mga pagbabagong dulot ng klima. Ang susunod nating makikilala ay mga tindero at tindera, mga haligi ng lokal na ekonomiya na araw-araw humaharap sa pabago-bagong hamon ng kalikasan at kabuhayan. Okay naman po kayo, sir? Okay naman. Pag po ba nag-iiba yung klima, kunyari po ay umuaraw or umuulan, mayroon po bang epekto yun sa kinikita nyo? So, yung kinikita nyo po is sakto lang po. Meron po kayong pag-guess nyo? Sa kabila ng mga hamon, hindi lahat ng tindero at tindera ay nakararanas ng bigat ng pagbabago ng klima. Mayroon ding mga pinalad na tila hindi direktang naaapektuhan, mga nagtitinda ng mga produkto na hindi gaanong naaapektuhan ng pabago-bagong panahon. Subalit ang kanilang kwento ay patunay din na ang epekto ng klima ay hindi pare-pareho, ngunit unti-unti itong mararamdaman ng lahat kung walang pagkilos. Kuya, gaano na kayo katagal nagbebenta po ng... 4 years, ganun. 4 years na po. Oo. Sa 4 years na kuya, sapat po ba yung kita nyo sa isang araw sa pang araw-araw? Oo naman. Sapat na ba? Oo. Sapat naman sa akin. Kuya, gaano kahirap para sa inyo ang magbenta ng buko pag ganito katirik ang araw? Mahirap talaga. Natural, walang pinag-aralan. Kailangan maghirap ka. Parehas lang kuya pag naulan Ay, po pag ba? naulan, mahina. Mahina. Mahina pag naulan, hindi ako nagtitinda pag umulan. Okay po. Kuya, para sa inyo, ganito kainit, para sa inyo po ba, sobrang hirap po ba? Like, normal pa rin po Tama ba lang, yung tama nararamdaman na init natin? Tama lang.
Tama lang. Pero Normal pag kuya, di ba napansin natin, panay ang ulan, para sa inyo, normal po ba yun na panay ulan Ay, tayo? hindi normal. Ay, Kasi hindi ako nagtitinda pag pag umuulan, hindi ako nagtitinda. Sayang lang palamig ko, bibili ko yelo, baso. Hindi ako nagtitinda, no? Hulog lang ako sa bahay. Kuya, sa tingin niyo po bilang isang miyembro ng isang komunidad, ano po yung naiisip niyo na parang solusyon sa mga issue pong ganito? Yung kunyari po dito, madalas po nagbabaha, di ba po? Ano po yung tingin niyo naiisip niyo na kailangan gawin? Ay wala naman ano mababa dito pero bigla naman bumaba yung tubig. Hindi naman matagal yung tubig dito pag bumaba. Madali naman Paano yan kuya? Pag nagbabaha, tuloy pa rin po kayo sa pagkaganda? mapahinga ko dito. Pero pag tuloy ulan, umalis ako. Nalipat po kayo sa ibang lugar? Hindi na. Saan na po yun? Uwi na ako. Sa init ng panahon, ang buko juice ang isa sa mga pangunahing hinahanap ng marami. Isang inuming nagbibigay ng lamig at sigla. Ngunit sa likod ng bawat baso ng buko juice, may kwento ng pagtitiis at pagsisikap. Ang mga nagtitinda nito ay hindi lamang umaasa sa tamis ng kanilang produkto, kundi pati sa awa ng kalikasan upang magpatuloy ang kanilang hanap buhay. Habang ang buko juice ay nagbibigay ng ginhawa sa init ng panahon, ang mga nagtitinda ng prutas naman ang nagdadala ng kulay at kalusugan sa ating mga hapag. Ngunit sa bawat piling prutas na kanilang inaalok, may kasamang kwento ng pagsubok, mga kwentong nakaangkla sa pagbabago ng klima at sa hamon ng mas mataas na gastos sa ani at supply. Nay, kamusta po kayo? Ay, hindi mabuti. Bakit po hindi mabuti na? Siyempre, kailangan magtrabaho para makakain. Ay, ano po lang po, pagka po ba mainit dito sa pwesto nyo, eh, malaki rin po yung Mainit yung walang tao. Walang kita. Eh, paano naman po ulit pagka umuulan? Mas lalo. Mas lalo po. Ano lang naman ang mainit pag 12. Medyo, hanggang 2, walang gano'n lang. Pero 3, hanggang gabi, okay na. Eh, na ito pagka bumabaha dito, eh, nakapwesto na po kayo. Ano po yung nangyayari sa inyo? Tataas yung paa kasi may mga ipis sa daga. Napapasa. Hindi naman po na sisira yung mga produkto nyo na yung mga... Depende, pag malakas yung tubig, talagang nababasa. And then, bilang isang individual ang vlogger natin, gano'n. Sa tingin niyo po, paano po kaya masusunod yung mga problema po natin? Ginagawa po pagka po bumabaha, pagka po lamig. Mainit, wala na tayong magagawa doon, magpayong na lang. Pagka bumabaha, syempre yung mga kanal talaga. Pero na wala naman pong instances na may nagpapalit. Dito, kaya po ba ito? Vendors na kami. May mga nagpapaalis, alis. Inalis, alis. Nangyari ba sa ata? Lagi. Talagang gano'n. Katulad pag every Sunday, wala kami didakti, bawal daw. Then, minsan Monday to Friday, may mga time na may dadaan daw gano'n. Kailangan namin umalis kasi makikita bawal daw gano'n. Eh, may isa pang araw-araw mo po na, ay sa araw-araw po na nag-bebe. Sapat po ba yung kinikita sa pang-araw-araw? Dalawang player ko eh. Dalawang high school. Tapos, yun na. Ganito lang kami. Nahihirapan po po kayo mabago ang habang. Sa bawat bungkus ng prutas, nakikita ang kwento ng pagtatyaga ng mga nagtitinda. Sila ang nagdadala ng ani mula sa taniman patungo sa ating hapag, kahit sa gitna ng mga hamon ng panahon. Sa harap ng pagbabago ng klima, ang mga magigiting na riders ay hindi lamang tagapagdala ng tao at produkto. Sila rin ang saksi sa mga pagbabagong dulot nito. Sa mga kalsadang natutuyo sa init at lumulubog sa ulan, patuloy nilang tinatawid ang hamon ng panahon upang mapanatili ang koneksyon sa mga komunidad. Magandang araw po. Tanong ko lang po kung kamusta po kayo ngayon. Good morning din. Okay lang naman din. Medyo mainit at medyo maganda rin ang panahon. Kamusta po yung biyahe niyo araw-araw? Pag po sobrang init po ng panahon.
pag sobrang init, pabor sa aming mga rider dahil maraming makakasakay kasi hindi nga maulan. Pero syempre, ano lang naman din, hindi siya consistent yung flow ng pasok ng pasahero. Dahil minsan ka talaga, merong araw na talagang walang pasahero at meron din at sunod-sunod din ang pasok ng pasahero. Paano naman po yung sa mga panahon, kunyari po nung nakaraan, yung tuloy-tuloy po yung bagyo, paano po yung biyahe niyo ng araw-araw? Sa situation ko, medyo mahina dahil nga maulan. Pero maraming pasahero dahil ng maulan at wala nang makasakay. So magpo-provide lang ng raincoat, ganyan. And pero sa akin kasi hindi siya pwede makapaganon talaga ng aking motor niya. So yun. O pag po kayong sa maulan at araw, may nakapansin po ba kayong difference sa mga nagiging customer niyo? Yes, mas malakas talaga pag magandang panahon. Mas convenient and mas pabor sa amin pag traffic. Kasi syempre mga customer, gusto ka agad makabiyahe ka agad and i-take namin yung advantage na yan. So from there forth, sa amin sila sumasakay. So, yung kinikita niyo po araw-araw, sapat na po ba yun para po matugunan yung mga pangangailangan niyo? Para sa akin, break even lang. Parang pantama lang pang araw-araw, ganun. Pero kung sasabihin mo na na para pang tugon sa aking hindi. Christmas po ba at New Year di maito kayo? Yes, may biyahe. Malakas yun kasi holiday. Marami nangangailangan ng service dala ng walang nagpasyadong pumapasada na jeep and bus. So, pabor sa aming mga riders dala ng kailangan nilang makasakay kagad. So, yun, take advantage namin yan. Sa gitna ng tumataas na gusali at abalang mga kalsada, makikita ang mga construction worker, ang mga kamay sa likod ng ating mga modernong estruktura. Ngunit sa ilalim ng araw na mas mainit at ulan, na mas madalas, sila rin ay nahaharap sa mga hamon ng pagbabago ng klima. Ang bawat martilyo at halo ng semento ay kwento ng hirap at sakripisyo. Okay lang, siyempre bagong balik sa trabaho. Ano po itong inaayos niyo po ngayon? Ay, ito po sa Karsaka po. May pamilya po ba kayo? Meron. Or ilang kayo dun sa may bahay niyo po? O gano'n? Anak ko, dalawa. Dalawa kami pamilya sa isang bahay. Ang bali marami rin po pala kayo, no? Dalawa rin po. Eh, yung kinikita niyo po ba dito is sapat lang po ba para mabuhay yung pang-araw-araw niyo pong ano? Tama lang sa Tama pambili ng bigas tapos siyempre nangupahan ako. Ayun, sapat naman. Sapat naman po. Pero pagdating naman po sa ano, alam naman po natin na yung mga araw na sobrang init po talaga ng panahon. Pahinga konti. Nakaka-apekto naman po ba yun dito sa may pagtatrabaho niyo po? Oo naman. Siyempre, sobrang init. Yes. Opo. Pahinga muna saglit lang. Lalo na po, pag tirik na tirik po. Pagdating naman po sa ano po, sa tag-ulan naman po, ganun din po ba nakaka-apekto? Oo, ganun din. Siyempre. Pahinga din siyempre. Bawal mo mabasa sa ulan. Di galing ka sa init. Yun lang. Sa kabila ng hirap at panganib, sila ang pundasyon ng ating mga estruktura. Ngunit sa harap ng pabago-bagong klima, higit na nararamdaman ang bigat ng kanilang sakripisyo. Sa hindi kalayuan, napansin namin ang isang simpleng mamamayan na abala sa pagpapakain ng mga pusa sa kalye. Kamusta po kayo pagka po nag-iiba-iba po yung climate change, yung panahon po pagka po masyadong maulan, masyadong matirik po yung araw, ganun po. Opo. Okay lang ako. Okay lang po kayo. Taga dito lang po ba kayo? Oo. Ay, Gloria po, bali naglalakad lang po kayo pagka ano. Opo. Bakit po kayo nagpapakain po ng pusa? Siyempre, kawawa naman ng pusa. Opo. Yung iba, pet lover, yung iba hindi. Opo. Ganun yun, wala naman na magbigay magpakain dyan eh. Marami rin po ba kayong alagang pusa ba? Marami. Nay, pagka po umuulan or umaaraw po, tinutuloy niyo pa rin po yung pagpapakain po ng mga pusa. Kasi wala namang magpapakain dyan eh. Opo. Wala namang maawang magbigay. Opo. Dito ka kasi! Gano'n po kadalas ninyong ginagawa yan na nagpapakain po? Tumatawid ka naman masagasyan. Ito malakataw ko. 2 beses isang araw. Umaga tsaka hapon. Araw-araw po yan, nanay? Oo, araw-araw. Araw-araw po.
Paano po yung pinapakain niyo po, Nay? Saan niyo po kinukuha yun? Katulong ako eh. Bali. Budget ko. Pagkain ko. Opo. Bayad sa kuryente. Sabay. Sa kabila ng kakulangan sa kita, dala ng kanyang malasakit ang pagkain na maaring wala nang magbibigay. Isang tahimik na paalala na ang kabutihan ay walang hinihinging kapalit, kahit sa gitna ng sariling hamon sa buhay. Sa gitna ng abalang kalsada at modernong kabihasnan, may mga hindi nakikita, mga taong naninirahan sa tahanang yari sa pinagtagpi-tagping basura. Sa kabila ng kawalan, sila ay patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay at epekto ng pabago-bagong klima. Isang kwento ng pagtitiis at pag-asa na sumasalamin sa katatagan ng bawat Pilipino. Busy po ba kayo ngayon, Nay? Oo, busy ako. Okay lang po. Ayun. Itatanong ko lang po sana, Nay, kung kamusta po kayo pagka po masyado pong mainit dito sa lugar ninyo. Napapasok ka. Something, nauuhaw ka. Opo, nauuhaw po kayo. Paano naman po, Nay, pagka po yung malakas po yung ulan, ganun po? Ay, hindi ako dumarapas. Opo. Pero yung kung saan po ba kayo nagsistay ngayon, Nanay? Diyan, Opo. diyan sa maliit na Pagka po masyado po bang yan po, maaraw, umuulan, papaano po kayo nun, Nay? diyan po sa bahay ko. Hindi naman po kayo binabahan? Hindi naman din. Pag po, baga na kunyari lang po ay nabaha po kayo, kamusta po kayo nun? Okay naman. Opo. Hindi naman makakabit. Opo. Paano po pag mainit, Nay? Mainit. Opo, pag po... SM mo, kasi di ba SM meron SM? Opo, nag-SM po kayo ng pag ganun, Nay. Yung tinitirahan niyo po ngayon, Nay, ano po yan? Kasi ano yung kwento ko po sa niyay na gabi. Kasi yung mga bata, binat ko siya. Binato ako. Opo. Wala naman ako kasanayan sa kanila mga bata. Binato ako. Mabuti, matibay ang cover. Opo. Kala ko mamamatay na ako. Nauni ka pa. Yung pinang-cover po ninyo, Nanay, ano po yun? Bigay po ba yan o kayo po yung... Ano ko, assignment na yan. Ano ko ng tabako sila. Opo. Nakolekta nyo lang po pagka po ano po kayo ng basura. Yung pwesto niyo po, napansin po kasi namin, nasa likod po kayo ng barangay hall. Ano po yan? Pinapayagan po ba kayo? Oo, sinayang. Opo. Wala naman pong kailangan pong permit. Wala. Opo. Naibilang isang individual na lang po ng barangay pilar na lang po. No? Ano po yung tingin nyo na makakasolve po nung issue nyo katulad po nung ganyan? May naiisip po ba kayong paraan na pwedeng maitulong? Ibig ko, bakit ako binasa ko? Wala naman ako kasalanan. Opo. Kasi ko, bakit ako lagi ang pinasa? Yan naman ako ng sakit. Opo. Sana naman, bigyan niya ako ng agad. Kung bakit niya sila. Nay, may kasama po ba kayo ngayon sa bahay po? Wala. Wala po, kayo lang po mag-isa. Saan po yung pamilya niyo, Nay? Sa Alipare. Napinsan ko din. Opo. Kaso, dami kasi ako sa pamilya. Alas 8. Hindi kasi kasya kami doon. Kaya dito nila ko yung stay. Opo. Eh di, Nay, kung kayo lang po mag-isa dito, paano po kayo sa araw-araw? Saan po kayo? Nagkakalakal. Pagkain po. Nagkakalakal. Nagkakalakal po kayo, Nay. Ang tahanan ay hindi lamang isang estruktura, kundi isang simbolo ng seguridad at dignidad. Sa kabila ng kawalan ng tirahan, makikita ang pag-asa at katatagan ng mga tulad nila. Sa harap ng hamon ng klima at kahirapan, ang bawat maliit na aksyon ng malasakit ay hakbang patungo sa mas maayos na kinabukasan para sa lahat. Sa bawat sulok ng ating komunidad, may mga leader na tumatayo sa gitna ng hamon, mga barangay opisyal na nagsusumikap tugunan
ang epekto ng pagbabago ng klima. Sa kanilang mga salita, makikita ang kanilang pananaw, pagsisikap, at ang hamon ng pagiging tagapagtaguyod ng kalikasan at kapakanan ng mamamayan. So, without, tingin po ba normal pa po ba yung naranasan madalas po yung naranasan na Tingin ko hindi na. Kasi yung mga ulan na yung iba, ulan ka, ang bilis lang, meron ka makalakas. Baka kaya. so may platform po ba na feeling ko di ba madalas mo Pag sa barangay, yung mga creek natin, hindi namin naayos natin. Tsaka yung mga drainage. Ngayon kasi may clearing operation natin sa creek. so may ways po ba kayo ways po ba kayo na gusto i-share sa ating paano mag-prevent yung ganun na nasa Kasi ang problema sa atin dito, yung tao, di ba? Yung mga basura, yung wala tayong sariling disiplina. Pinaka-paborito natin tapunan, yung basura, dahil babala, kahit anong linis natin, dahil gano'n na lang ang problema natin. so sinasabi ko na kailangan mas maging respetado po yung Education din para sa tao. so wala naman po ba kayo naranasan na pagpapatuloy Dati ang pilar, barangay pilar, hindi binabaha. Pero ngayon, nararamdaman na kahit papaano na nararamdaman. Dati kasi ang baha, pag nasa kote lang. Dito meron na rin. Kahit paano. Sa bawat hakbang na tinahak natin sa dokumentaryong ito, isang malinaw na larawan ng sumig. Ang pagbabago ng klima ay hindi lamang isang isyong pangkalikasan, kundi isang hamon na humuhubog sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, kabuhayan at komunidad. Mula sa mga street sweeper na nahihirapan sa lumalalang baha, sa mga jeepney drivers na dumadaan sa matinding init, hanggang sa mga vendor na nakikipaglaban sa pabago-bagong presyo ng kanilang mga paninda, ang epekto ng klima ay ramdam ng bawat isa. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi nawawala ang katatagan ng ating mga mamamayan. Sa mga kwento ng mga simpleng tao, nakita natin ang tunay na diwa ng pagiging global citizen, ang pagkakaisa, malasakit, at ang hindi matitinag na pagnanais na magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Habang ang iba ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanilang pamilya sa harap ng matinding panahon, may mga nagtataguyod ng mga solusyon, gaya ng mga barangay opisyal na nagsasagawa ng mga proyekto sa kalikasan, mga volunteer na nagtatanim ng puno, at mga individual na tumutulong sa kapwa, kahit pa sila mismo ay nakakaranas ng hirap. Ang mga simpleng gawa ng malasakit, tulad ng pagpapakain sa mga ligaw na pusa, ay nagsisilbing paalala na kahit sa pinakamadilim na panahon, may liwanag na lumilitaw mula sa mga puso ng mga tao. Ngunit ang ating paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ang mga solusyong nakita natin mula sa mga lokal na inisyatibo, sa mga simpleng aksyon tulad ng pagtatanim ng puno at ang pagpapalaganap ng kamalayan sa mga epekto ng klima, ay mga hakbang na kayang magsimula sa bawat isa sa atin. Hindi kailangang maghintay ng malalaking hakbang mula sa mga leader, dahil ang bawat tao sa kanilang maliit na bahagi ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago. Sa ating mga rekomendasyon, nais nating iparating na ang bawat komunidad ay may mahalagang papel sa pagtugon sa mga hamon ng pagbabago ng klima. Magsimula tayo sa ating mga tahanan, magtulungan sa pagtatanim ng mga puno, tamang pagtatapon ng basura, at pagbibigay ng edukasyon sa mga kabataan ukol sa pangangalaga ng kalikasan. Magtulungan tayo upang mapalakas ang mga lokal na inisyatibo at magkaisa sa pagtutok sa mga solusyon na makikinabang ang lahat
hindi lamang ang ating komunidad, kundi ang buong mundo. Ang pagiging global citizen ay hindi isang papel na pipirmahan o isang titulo na ipagmamalaki. Ito ay isang responsibilidad, isang tungkulin na hindi lamang nagmumula sa mga malalaking organisasyon o gobyerno, kundi sa bawat isa sa atin. Ang bawat hakbang, bawat pagkilos, bawat malasakit ay may kahulugan at epekto. Sa mga simpleng gawa ng kabutihan, sa pagtulong sa kapwa at sa pagiging responsable sa ating kalikasan, tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malaking misyon. Ang misyon na magsanipwersa upang tugunan ang pinakamalaking hamon na kinahaharap natin ngayon, ang pagbabago ng klima. Ang pagbabago ay hindi isang malayong pangarap. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihan upang magdala ng pagbabago at sa ating pagkakaisa, sa bawat hakbang na ating tatahakin, magtatagumpay tayo sa hamon ng pagbabago ng klima. Tayo ang pag-asa ng ating mundo. Tayo ang maghuhubog ng isang mas matatag na kinabukasan para sa ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon.